Hello Ma'am Eda, ano ang maibigay mo na magandang opinion tungkol sa ginaganap na malawakang protest rally dyan sa Maynila? Kasi sinisisi nila ang relihiyong INC na sa tingin hindi naman tungkol to sa relihiyon para sa katotohanan lang sa kasalukuyang nangyayari sa korupsyon sa bansa natin. Salamat. Hello sa'yo Sir Ronnie. Magandang araw po sa'yo. Shout out po sa'yo at sa buong angkan mo po. Good day mga kababayan. Tanggalin na natin ang maskara ng administrasyong ito at ng mga kakampi nilang mapagmalinis. Tumingin kayo sa paligid. Ang lakas ng loob ng mga bayarang kritiko at ng mga anti-DDS na mag-ingay sa social media. Binabansagan nilang kulto at perwisyo ang mga kababayan nating nagtitipon sa lansangan para sa katotohanan. Pero ang tanong, sino ba talaga ang tunay na kulto rito? Ang kulto ba ng mga bulag na sumasamba sa isang pamilyang gahaman sa kapangyarihan? O ang mga mamamayang sawang-sawa na sa garapalang pag-abuso sa batas? Linawin natin ang paninindigan ko. Ang ipinaglalaban nila sa lansangan, ang laban para sa tapat na pamamahala. Laban sa korupsyon, sa mga flood control, at laban sa panggigipit ay laban ko rin. Pag-usapan natin ang batas mga kababayan dahil mukhang nakalimutan na ito ng mga nakaupo sa pwesto, Balikan natin ang batas na ito. According sa Article 3, Section 1 ng ating saligang batas, it states there, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. So ano ba ang kahulugan ng equal protection of the laws? Ibig sabihin yan, ang batas ay dapat pantay-pantay mga kababayan. Kung paparusahan ang isa, parusahan ang lahat ng nagkasala. Pero nasaan ang katarungan? Kung ang bilyon-bilyong pondo para sa flood control projects ay talamak na ninanakaw ng mga kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. Pero walang ombudsman na kumikilos. Walang sinisiyasat. Bulag, pipi at bingi. Pero kapag ang isang mambabatas like Senator Marcoleta, tina-target dahil tumatayo siya para sa katotohanan. Mabilis pa sa alas 3 ang pag-imbento ng mga kaso. Iyan ang tinatawag na selective justice, Ginagamit ang mga ahensya ng gobyerno bilang political na armas para durugin ang oposisyon habang pinoprotektahan ang sarili nilang mga kakampi. Hindi yan rule of law. Yan ay rule of tyranny. Ngayon, pag-usapan naman natin itong paboritong linya ng mga kritiko para mambudol ng publiko. Ang separation of church and state sa ilalim ng Article 2, Section 6 ng Constitution. Sabi nila mga kababayan, bakit daw nakikialam ang isang relihiyon sa usaping politikal? Noong mga nakarang taon, particular sa panahon ni FPRRD, kaliwat kanan ang talak at pakikialam sa gobyerno nitong si Father Flavie. 'Di ba? Ginamit ang kanyang posisyon bilang pari, nakasutana pa yan, tapos nakikisawsaw sa mga isyong politikal at nagpoprotesta laban sa administrasyon dahil pabor sa kanyang personal at politikal na agenda. Kung mayroon mang klarong halimbawa na dapat ay may separation of church and state, ang ginawa ni Father Flavie ang pinakamagandang ebidensya dyan. I-expound natin ito para maintindihan ninyo. Si Father Flavie bilang isang leader espiritual, ang siyang dapat hindi nangingialam sa politika. Bakit? Dahil kapag ang isang pare o pastor ay umakyat sa pulpito o pumunta sa lansangan para magdikta kung aling administrasyon ang dapat ibagsak o suportahan, ginagamit niya ang kanyang banal na posisyon para mang-impluwensya ng boto at maghasik ng pagkakahati-hati. Iyan ang totoong paglabag sa diwa ng separation of church and state, Ang paggamit sa institusyon ng simbahan para maging makapangyarihang politikal na makinarya, 'di ba? Ang trabaho niya mga kababayan bilang pare ay alagaan ang kaluluwa ng mga tao at mangaral ng salita ng Diyos, hindi maging taga-maniobra ng mga politikal na advokasya, 'di ba? Pero ang nakakatawa pa dyan sa mga kritiko at sa mga anti-DDS ngayon, kapag ang isang katulad ni Father Flavie ang nakikialam sa gobyerno, tinatawag nila itong boses ng hustisya at tagapagtanggol ng karapatan. Pero kapag ang mga ordinaryong mamamayan na nagkataong miyembro ng isang relihiyon ang nagrally sa lansangan, ngayon, di ba?
laban sa korupsyon at panggigipit, biglang isasampal ninyo ang separation of church and state at tatawagin silang kulto? Nakakatawa yan. Uulitin ko sa inyo ang totoong paliwanag ng batas. Ang konsepto ng separation of church and state ay binuo upang protektahan ang simbahan at ang pananampalataya mula sa maduming panghihimasok at panggigibit ng Estado. So hindi nito inaalis ang karapatang politikal ng mga ordinaryong mamamayan. Ang mga nagrarally ngayon ay hindi mga opisyal ng simbahan na nagpapatakbo ng gobyerno. Sila ay mga Pilipinong nagbabayad ng buwis, no? Ang tanong dyan mga kababayan, ang pagiging miyembro mo ba ng isang relihiyon ay nangangahulugang mawawalan ka na ng karapatang magprotesta kapag nakikita mong harap-harapan ng ginagago ang kaban ng bayan? Oh. Kung ang isang katulad ni Father Flavie ay binigyan ninyo ng laya na makisawsaw sa politika, mas lalong may karapatan ang milyon-milyong ordinaryong Pilipino na ipagtanggol ang katarungan, no? At heto pa mga kababayan, ang pinakamainit na patunay na takot ang administrasyong ito, no? Pinapatigil ba naman ang rally, di ba? Biglang binawi ng lokal na gobyerno ng Quezon City ang permit para sa July 2. Ang dahilan daw, trapiko, abala sa publiko. Napakababaw na dahilan, no? Mga kababayan, sa ilalim ng Article 3, Section 4, ang karapatan sa free speech at peaceful assembly ay sagrado, no? Ang biglaang pagbawi sa permit ay isang malinaw na prior restraint, isang illegal na paraan para harangan ang boses ng bayan bago pa man sila makapagsalita. So bakit kayo takot? Kapag nakita ninyong umuuga ang mga upuan ninyo dahil nagkakaisa ang milyon-milyong Pilipino, gagamitin ninyo ang mga teknikalidad para buwagin ang protestang bayan. Pero nagkakamali kayo, no? Ang permit ay galing sa papel ng politiko, pero ang karapatan ng Pilipino ay galing sa saligang batas. At para naman sa mga pinuno nating nagpapagbanal sa harap ng media at sa mga paring mapagkunwari na parang mga lobong gutom. Anong sabi sa Bible? Sa Micah chapter 3 verse 1 to 2. It states there, "Hear now, O heads of Jacob, and you rulers of the house of Israel. Is it not for you to know justice? You who hate good and love evil, who strip the skin from my people and the flesh from their bones." Ano ibig sabihin? Ibig sabihin mga kababayan, kinukundina ng Diyos ang mga pinuno at huwad na gabay na ang tungkulin sana ay magbigay ng katarungan. Ngunit ang ginagawa ay binabalatan at pinahihirapan ang sarili nilang mamamayan habang ninanakaw ang pondo ng bayan. I'll give you another Bible verse. According to Psalm chapter 82 verse 2 to 4. Para sa mga tiwaling opisyal na may pinapanigan sa batas mga kababayan, ano ang sabi? "How long will you judge unjustly and show partiality to the wicked? Defend the poor and fatherless. Do justice to the afflicted and needy. Deliver the poor and needy. Free them from the hand of the wicked." So, malinaw ang utos ng langit mga kababayan. Ang kapangyarihan ay ibinigay para ipagtanggol ang naaapi. Hindi para maging kasangkapan ng mapaghiganting politika. Hindi natutulog ang Diyos mga kababayan at ang hustisya niya ang unang lalamon sa mga pagpanggap na pinunong ito. Kaya sa mga elitistang anti-DDS na panay ang talak at tawag ng kulto sa mga nagkakaisang mamamayan, mas mabuti pang maging bahagi ng isang tapat at nagkakaisang hanay na may disiplina para ipaglaban ng hustisya kaysa maging katulad ng paring mapagkunwari at mga politikong magnanakaw, duwag at mapaghiganti. Hindi tayo papayag ng mapatahimik. Ang ipinaglalaban nila ay ipinaglalaban ko rin. Ang batas ay dapat para sa lahat. Walang pinipili, walang pinoprotektahan. Huwag maging bulag. Huwag maging bahag ang buntot. Magkaisa tayo at lumaban para sa katotohanan.